Alam mo mismo ang nararamdaman mo kaya narito ka. Hindi ito nagkataon dahil may isang bagay sa loob mo na nagsabi na may mali at may lakas ka ng loob na hanapin. Ang sagot habang ang karamihan sa mga lalaki ay tahimik na lang at nagkukunwaring okay ang lahat. Ito na mismo ay nagsasabi ng marami tungkol sa kung sino ka. Narito ang baliktad na walang nagsabi sa iyo. Ang problema ay hindi kung saan mo iniisip. Karamihan sa mga lalaking lumalapit sa akin na may alalahanin tungkol sa ejaculation at reproductive health ay naniniwala na ito ay genetic, bagay ng edad o depekto ng katawan. Mali, lubos na mali. Sa karamihan ng mga kaso, ito ay tungkol sa kung ano ang nilalagay mo sa plato araw-araw at lalong tiyak sa mga bagay na hindi mo nilalagay. Ako si Dr. Rose Padilla, doktor na dalubhasa sa male reproductive health. At sa nakalipas na 12 taon ay sinamahan ko ang daan-daang lalaki na dumating na desperado at umalis na may kretong resulta sa pamamagitan lamang ng pagbabago sa kanilang pagkain. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang 5 tiyak na pagkain na malamang ay nasa kusina mo na ngayon na mayentipikong patunay na makakapagdag ng malaki sa produksyon ng semilya. At ang ikatlo sa listahan ay magugulat ka sa paraang hindi mo inaasahan. Simulan natin sa una, itlog, ganun lang. Ang pagkaing kinakain na ng lolo mo tuwing umaga bago pumasok sa trabaho. Ang itlog ay isa sa pinakamayamang pinagmumulan ng bitamina at dekalidad na. 2 sustansya na napakahalaga para sa kalusugan ng semilya. Isang pag-aaral na nailathala sa Asian Journal of Andrology ay nagpakita na ang mga lalaking mababa ang bitamina sa dugo ay maisimilyang mababa ang galaw. Meron sila pero hindi sila nakakarating kung saan kailangan. Ang itlog ay puno rin ng selenium, isang mineral na antioxidant, na nagpoprotekta sa estigi ng semilya laban sa pinsalang oxidative. Si Rodrigo, 37 taong gulang, mangingisda sa Hilagang Baybayin, lumapit sa akin dahil sila ng kanyang asawa ay 2 taon nang sinusubukang magkaanak ng walang tagumpay. Ipinakita ng pagsusuri na mababa ang motility ng semilya. Inayos namin ang dieta niya sa pamamagitan ng 2 buong itlog araw-araw kasama ang iba pang pagbabago. Sa loob ng 4 na buwan, ang susunod na pagsusuri ay nagpakita ng 42% na pagbuti sa motility. Ipinadala niya sa akin ang larawan ng kanyang anak na 3 buwan pa lang. Yun lang ang sasabihin ko. Pero hintay dahil ang pangalawang pagkain ay higit pa sa iniisip ng karamihan kapag pinag-uusapan ang kalusugan ng lalaki. Talaban ng ang pagkaing may reputasyon bilang aphrodisiac mula pa noong unang panahon at hindi ito mito biochemistry. Ito ang talaba ay may pinakamataas na konsentrasyon ng zinc sa lahat ng pagkain sa mundo. At ang zinc ay literal na raw material ng testosterone at produksyon ng semilya. Kapag kulang ang zinc, hindi kayang gumawa ng semilya ang katawan sa tamang dami o kalidad. Isang serving lang ng talaba ay maaaring magbigay ng hanggang beses sa inirerekomendang araw-araw na zinc. Kung walang talaba o hindi ito abot kaya ang magandang alternatibo na may magandang zinc sa loob ng grupo ng pagkain na pinag-uusapan natin ngayon ay darating sa ika-5 itim, pero ang talaba ay walang tatalo dito. Hindi walang dahilan kung bakit ang mga baybaying bayan ay tradisyonal na may mataas na rate ng fertility. Kinumpirma lang ng science ang alam na ng tradisyon. Kung natututo ka ng isang bagay dito na walang nagsabi sa ganitong paraan, gawin mo ito ngayon. I like ang video na ito. Hindi dahil hinihini ko, kundi dahil ang simpleng galon na ito ay nagsasabi sa algorithm na dapat maabot ng content na ito ang mas maraming lalaki na dumaan o kasalukuyang dinadaanan ang naranasan mo. Bawat like ay isang lalaki pa na makakakuha ng impormasyong ito. Gawin mo na ngayon at bumalik dito dahil ang ikatlong itim sa listahang ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang literal na natawa sa gulat kapag sinabi ko ito. Dark chocolate hindi bababa sa 7. Kakao yung piraso na kinakain mo ng may guilt na akala mo'y indulgence lang. Ang dark chocolate ay isa sa pinakamalakas na pinagmumula ng L-arginine, isang amino acid na nagpapataas ng volume ng ejaculate at nagpapabuti sa motility ng semilya. Pero hindi lang doon. Ang purong kakao ay may flavonoids na nagpapataas ng daloy ng dugo at ang magandang sirkulasyon ay nangangahulugan ng mas maraming sustansya na nakakarating sa testicles, mas mahusay na produksyon ng hormone at mas malusog na semilya. Isang pag-aaral mula sa University of Munich ay sumubaybay sa mga lalaking regular na kumakain ng dark
chocolate at nakakita ng positibong ugnayan sa mas mataas na konsentrasyon ng semilya kumpara sa control group. Si Marco, 42 at taong gulang, accountant lumapit sa akin na akala niya irreversible na ang sitwasyon niya. Sa mga pagbabagong ginawa namin, kasama ang maliit na serving ang dark chocolate araw-araw, tinitigan niya ako na parang hindi naniniwala at sinabi, "Kaya kailangan ko palang kumain ng chocolate bilang gamot." Eksakto, Marco. Eksakto. Ngayon, pahinga muna ako dito dahil kailangan kong tanungin ka ng isang bagay. 81.8% ng mga nanonood ng video na ito ay hindi nakasubscribe sa channel. 81.8%. Isang numero na nakakagulat sa akin tuwing nakikita ko dahil nangangahulugan ito na karamihan sa mga taong nandito, natututo, nakikinig at nakakakuha ng impormasyong nagbabago ng buhay ay aalis at baka hindi na babalik. Mag-subscribe ka na ngayon. Hindi ito pabor sa akin. Pabor ito sa sarili mo. Dahil ang mga susunod na video ay may mas malalaking revolusyon tungkol sa male hormonal health. Sa mga bagay na tahimik na sumisira sa iyong performance nang hindi mo alam. At sa mga pagkakamali sa dieta na akala mo i-healthy pero sumisira sa produksyon ng semilya. Ang layunin ko ay maabot ang 100,000 subscribers bago matapos ang buwang ito. At bawat subscription ay isang taong nagsabing gusto niyang patuloy na matuklasan ang katotohanan. Pindutin mo na ang button at manatili rito kasama ko. Ika-4 na pagkain walnuts. At dito kailangan kong maging tiyak dahil hindi ako nagsasalita ng kahit anong uri ng money. Ang walnuts yung may hugis utak dahil sa halos makatanggap na paraan. Do ay mabuti para sa organ na nagkokontrol sa lahat ng pinag-uusapan natin. Ang walnuts ay puno ng omega-3 fatty acids at may isang tiyak na pag-aaral mula sa University of California, Los Angeles na dapat bigyan ng buong pansin. Sa pag-aaral na iyon, ang mga lalaking nagdagdag ng 75 gramo ng walnuts araw-araw. Sa loob ng lawang linggo ay nagpakita ng makabuluhang pagbuti sa vitality, motility at morphology ng semilya. Ang morphology ay ang hugis ng semilya at ang hugis ay kasing halaga ng bilis. Ang semilyang may masamang hugis ay hindi makakapasok sa itlog kahit na makarating ito roon. Ang walnuts ay nagbibigay ng mga building blocks na kailangan ng katawan para makagawa ng semilyang may tamang estruktura. Si Bernard, 34 taong gulang, profesor sa universidad, metikulosong tulad ng inaasahan mo sa isang guro ay tinatala ang lahat sa spreadsheet. Pagkatapos ng 3 buwan na kumakain ng walnuts araw-araw, bilang bahagi ng protocol na ginawa namin, dinala niya ang spreadsheet na nagpapakita ng pag-unlad ng kanyang mga pagsusuri. Ang mga numero mismo ang nagsasalita at narito na ang ika-5 na nagbubukas ng siklo sa paraang nag-ugnay sa lahat. Lean red meat. Lalong tiyak lean beef tulad ng sirloin o round cut. Alam ko na may masamang reputasyon ang red meat sa mga nakaraang taon at may dahilan para doon kapag sobra ang matatabang hiwa. Pero ang lean red meat ay isa sa pinakamadaling masipsip na pinagmumulan. Ang zinc at coenzyme G0. 2 compound na direktang naugnay sa produksyon at proteksyon ng semilya. Ang coenzyme G0 lalo na ay antioxidant na nakakonsentra sa buntot ng semilya at nagbibigay ng enerhiya para sa paggalaw. Kapag kulang ito, ang semilya ay nagiging mabagal, nalilito at mas mababa ang sansang maabot ang patutunguhan. Imong mas striktong vegetarian ay kailangang bigyang pansin. Ito dahil mas mababa ang view of availability ng zinc mula sa halaman kumpara sa hayop at mas mahusay ang pagsipsip ng Coke 0 na galing sa hayop. Hindi ko sinasabi na kailangan mong kumain ng karne araw-araw. Sinasabi ko lang na ang ganap na pag-alis ng linem ng walang tamang kapalit ay maaaring tahimik na sumisira sa iyong reproductive health. Kaya para tapusin ang natutunan mo ngayon, iklob para sa vitamina E, selenium at dekalidad na proteina. Talaba para sa pinakamataas na zinc, dark chocolate para sa larginine at flavonoids na nagpapabuti sa sirkulasyon at volume. While para sa omega-3 at pagbuti sa morphology ng semilya. At lean red meat para sa madaling masipsip na zinc at coke 0 na nagbibigay ng enerhiya sa semilya. 5 pagkain, sipikong patunay walang lihim, walang hiya, walang paligoy-ligoy ang nagbago na ngayon ay wala ka ng dahilan. Para manatili sa dilim impormasyon ka na, ang susunod na hakbang ay sa ngayon. Gawin mo ako ng isang maliit pero malaking bagay. Isulat sa comments ang lungsod o bansa kung saan ka nanonood. Pwede lang ang pangalan, bati o tanong. Dahil isa sa mga bagay
na pinakanibigay inspirasyon sa akin. O sa trabahong ito ay makita na ang mga maingat na isipan at lalaking nagmamalasakit sa sariling kalusugan ay nasa buong mundo. Lahat nagkakaisa sa pagtuklas ng dapat sana ay natutunan na nila noon pa. Gusto kong malaman kung saan ka galing.